sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito'y enjoyment lang at saka pampatanggal ng stress at saka ito ay talagang enjoy din tayo po. Ang itong wala muna tayong shoutout ngayon mga kaibigan kasi yung sekretary natin medyo pagod po. Usapan natin ngayon kaibigan ay itong sa estilo ng pagbitaw ng manok sa laban. May makalamang ba? Kasi mga kaibigan, nakita natin sa mga ruidahan po pagka medyo sa araw ng laban na may mga estilo silang ginagawa po. Unahan nila ng pagbitaw, unahan nila ng paglapag sa lupa yung manok, yung medyo bitaw bigla, binitiwang kagad para makapurma yung manok, mga ganun ba mga klase mga kaibigan, yung mga estilo sa pagbitaw po na medyo makalamang po. Ito ba'y makalamang ba talaga o style lang siguro sa isang magmamanok na papugi-pugi puwits po. Yung mga ganyang mga klaseng pagbitaw po sa akin mga kaibigan ay hindi ho yan merong mga makaisa ka, mayroong makalamang, pero kasi yung sa Roida naman mga kaibigan, may line yan eh. Medyo malayo-layo din yun, di ba? Kahit unahan mo pa ng bitaw yung kalaban mo, makapurma pa rin yung kaibigan. Kahit kasi yung mga ganyan mga kaibigan, depende kasi sa manok yung kaibigan. Kasi ang manok naman, pag medyo sugurin ka kagad ng kalaban, tapos saltada ka, liparan mo ng saltuhan mo mga kaibigan, talaga maunahan yung kalaban po. Depende lang yun sa manok mga kaibigan. Kasi ang iba patakilid po daw. Yung ipauna daw yung mga kaibigan, pauna daw yung kanan. Kasi para pag harap diretso na palo ang kaliwa po. Ang iba naman dito naman kaibigan, ipauna naman yung kaliwa kasi pag sugurin siya diretso lipad, pikak agad yung kaliwa. Maraming po kaibigan, kahit pag ganun yung manok mo, mayroon silang dyan. Pag ganito naman mga kaibigan, mayroon din silang masasabi tungkol sa mga ganong estilo. Kaya sa akin mga kaibigan, kahit ipaharap mo pa yung manok mo, pwede yun, di ba? Pero sa atin naman, nakita ko sa mga actual na laban talaga mga kaibigan, sa tingin ko mga kaibigan, depende lang sa manok po. May mga manok nakita natin mga kaibigan, di ba? Na medyo na-late siya ng pagbitaw po. Di ba? Na-late ng pagbitaw yung isa pero nanalo pa rin po kasi na-late siya, sinugod na, umaangat ng kaibigan, di siyempre makauna siya, di ba? Kaya kaya ako minsan kaibigan, kung ako ho ang bitaw ng manok ko, ay talagang lang, yung ilagay mo lang sa line, di ba? Yung lang ba, wala lang paano-ano pa dyan, di ba? Kasi itong magbitaw ko mga kaibigan, sa tingin ko, sa akin lang itong mga kaibigan, pang manok naman, medyo makauna ka ng paglapag sa lupa ng manok mo, ay medyo parang advantage din yun kasi medyo nakauna siya makapurma na siya kagad di ba? Pero depende pa rin sa manok, kaibigan, kahit nakauna siya ng pag nila, pag medyo anuhayin na sila mga kaibigan, di ba, magpundo yan, tumigil ang mga manok, ganun pa rin yung mga kaibigan, di ba? Kung sino na lang ang una daw sumugod, matamaan. Ang dami ko na nakita mga kaibigan na unang sumugod naunahan. At saka ang sa akin naman pag ang manok talaga, pag sugod yung manok mo, sa tingin ko kung manalo man doon, siguro mas maraming panalo yung salto mo kaibigan kaysa sugod po. Kasi itong mag-abang na manok kaibigan, mag-abang, maghintay lang, tapos sugurin ka, talagang na siya, kung sa Bisaya pa mga kaibigan, nakasukad na ba, yung nakapurma na kaibigan ba, ready na pag siya ay atakihin po. Yun ang mga dyan, sa tingin ko, yung mga estilo sa magbitaw, wala ho siguro nakalamang dyan mga kaibigan. Pwera na lang siguro pag mga yung tinatawag sa amin mga kaibigan, yung parian, pero mayroon pa rin linya mga kaibigan mayroon pa rin line Kaya ang estilo siguro sa sa pagbitaw mga kaibigan, kailangan simplihan mo lang. Kasi ang manok na bahala dyan lalo na pag medyo nakondisyon mo ang manok, talagang ready sa lahat ng anggulo po ang manok mo. Kahit atakihin siya dito sa kabila, atakihin siya dito ang estilo sa manok, talagang ready ang manok dyan kaibigan. Yung sharp yung manok mo, talagang
nakuha mong eksaktong quinting po, nako, mahirap tumaan yung manok mo dyan, kaibigan, at umiilag na magpapili ng palo po, kahit ano pa sigurong gawin sa kalaban na estilo sa pagbitaw niya, mga kaibigan. Kasi ang iba, pinatagilid dito sa kanan. Kasi daw, pag ganun sa manok, pag medyo pagharap po, ay automatic pika itong kaliwa, mga kaibigan. At saka kung dito naman dito sa kaliwa naman, mga kaibigan, o kung umangat daw ang manok o hindi na daw iikot pa, hindi na gumaganon, mga kaibigan, kasi pag dito na agad palo mo. Pero ilang bisis ko nang nakita yan sa bungan, mga kaibigan, nagdepende lang talaga sa manok. May makauna ng bitaw, matalo. May depende lang kasi sa manok, mga kaibigan. Sa tingin ko po ay style lang sa nagbitaw po, yung papugi-puwin sa kaibigan ba, di ba? Yung style sa paghawak, yung ba, papugi-puwin sa mga kaibigan. Pero sa totoo po, ito yung real talk, mga kaibigan, nagdepende lang siguro sa manok yan, kaibigan. Kasi may mga manok kasi, mga kaibigan, na unang bitaw yung kalaban, pero magaling sa angatan yung manok na yun. Kahit masyadong malapit na, depende sa akin po, mga kaibigan, depende sa manok po. Depende sa estilo sa manok. Kahit ano pang estilo na pagbitaw ng may-ari ng manok, mga kaibigan, kung ang manok kalaban ay masyadong magaling, ay talagang wala pa rin po. Kaya sa atin, pag ang manok naman magaling, tapos maayos ang pagka-puwent, mga kaibigan, ay mahirapan din ang kalaban doon. Kasi ngayon naman sa mga ruidahan po, may mga line na po, mga kaibigan, may mga linya na po. Kaya hindi na ako masyado. Dati, pwede yun. Walang mga linya yun dati pa. Walang mga linya yun, mga kaibigan. Parang dus-dus yung manok. Pero sa mga ganun bagay, kahit anong estilo, kahit walang line, mga kaibigan, basta magaling ang manok po. Talagang kahit saan ang gulo, talagang makatama po. Basta magaling lang yung manok mo, lalo na superb ang cutting ng isang manok, mga kaibigan. Yung makita mo dyan sa mga kilso, roundhead, ganun, ay hirapan ka. Kasi sa tagal ko nang nanood ng sabong, mga kaibigan, sa tagal ko nang pinanood yung mga estilo sa pagbitaw, kasi iuna daw para makapurma ka agad, makauna, o ganon. Sa tingin ko, sa manok lang talaga po. Kahit sino, pag-comment din kayo, mga kaibigan, kung ano ang mga ano dyan, ay kayo, matagal-tagal na rin kayo sa pagsasabong din. Talagang sa tingin ko, sa manok din, mga kaibigan, sa manok lang talaga yan. Kahit ano pang estilo sa pagbitaw mo, hindi ko lang alam, mga kaibigan, baka mayroon talaga, mga eksperto lang talaga. Tayo naman dito ay mga ano lang, mga kaibigan, gaya-gaya lang, mga small time ba, gilid-gilid na walang pira, mga kaibigan. Kaya sa atin lang ay obserba lang natin po yung talagang pinaka ano ng obserbisyon natin kung manood tayo ng sabong, mga kaibigan. Kasi ang dami ko nang napanood, mga kaibigan, yung mga estilos pagbitaw, yung paghawak na parang hindi hinawakan yung manok, mga kaibigan. Talagang yung mga galing na handler talaga, na pag umawak na manok ay napaka-soft po ang mga hawak nila sa isang manok, mga kaibigan. Parang hindi hinawakan po, parang lumulutang lang, mga kaibigan, yung sa paghawak ng manok, mga kaibigan. Ang handling po, napaka-the best. Tapos tayo naman, nanood, talagang mga abo tayo, di ba? Mayroon namang ibang piga-piga na paghahawak po, di ba? Yung mga hindi sanay pa ba? Pero yung mga magaling na handler talaga, mga kaibigan, parang hindi hiniwakan yung manok po, parang nakalutang lang ang manok, mga kaibigan. Sa masyadong magaling maghawak, parang napaka-soft tingnan po, galing maghawak, at saka pagbitaw, maanuhan mo nyo dyan, mga kaibigan, pag ang handler ay talaga magaling po, parang ilagay lang sa linya, mga kaibigan, yung napakasimple lang po, di yung katulad yung papugi, mga kaibigan. Pati paglakad, may mga action pa, di ba? Ayun, talagang gano'n po, para enjoy naman talaga ang sabong. Ako, mga kaibigan, pag may makita akong medyo mayabang sa pagbitaw, enjoy din tayo. Hindi lang yung magyabang sa salita po, yung mga kilos ng mga kaibigan ba, enjoy din tayo, di ba? Kasi entertainment din yung sabong eh. Pag may mga ganon, kaibigan, yung manalo, sumasayaw, enjoy ako dyan, mga kaibigan. Yung mga reaksyon na kung maglalaban na, kasi kung walang maganyan po, hindi tayo ma-enjoy, mga kaibigan. Yan ang hinahanap natin sa ano po,
Huwag lang yung magsalita ng medyo tayabangan mga kaibigan kasi pangit yun. Yung mga aksyon na lang po, dyan tayo na-enjoy mga kaibigan. Kaya dito lang tayo, ito'y talagang pinag-usapan na natin yung mga experience at saka makikita natin sa sabungan po itong estilo ng pagbitaw ng manok sa laban. May makalamang ba? Ay, depende yun sa tingin ko mga kaibigan, depende sa manok yun. Kahit anong klaseng bitaw ang ginagawa mo, kahit anong klaseng estilo yan, wala pa rin yan kung magaling yung kalaban ko. Kaya yun na po, kaibigan. Maraming salamat sa ating lahat po.